Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang tao na nakakonect sa iyo. Single ka man, double, triple, bagong kakilala na bumalik, o karelasyon na bumalik man yan, kung ano man yan, no? Tingnan natin ang kanyang feelings, intention, behavior, your feelings, blockage, at ang iyong potential outcome this week at ang advice ni universe at sa mga nagkahiwalay naman, no, sa mga nag-ghost, nagkahiwalay, separation or any situation na hindi naging maganda from the past, tingnan din natin ang message at saka yung mga gustong sabihin ng bawat isa. Pwede yung mga hindi nasabi na gusto pa niya pang sabihin or ikaw ito. Vice versa. Okay, sa mga gusto magpa-personal reading po, nasa baba ng video na to, how to contact me. Tingnan natin, tao na nakakonect kay Pisces. Ano ang nararamdaman mo kay Pisces? Vice versa po tayo Anong nararamdaman mo kay Pisces? The Three of Pentacles and the Nine of Pentacles. The Three of Swords. The Pair of Cups. Maaari iba dito bago to. And the Ten of Cups. Okay. Ang nararamdaman niya sa iyo, kasi we have the Nine of Pentacles, maaaring single, ang isa sa inyo, no? Nararamdaman niya sa iyo is actually, kasi we have the three entry kasi, gusto niya pang may marami pa siyang gustong malaman when it comes in this connection na ito, no? Pisces ang nakikita ko sa kanya. But, tinuturing ka naman niya na bilang a part of my life or a part of my family, kanya, nandun sa point na yon. So, nakita ko dito, maaari nandun din yung point na siguro in the past, may mga naganap o nangyari sa mga connection ng bawat isa, kaya siguro mga need to heal pa sa situation na to. Nararamdaman niya sa'yo, yun, I want to learn more, to know you more, or para magkaroon pa ng, para may mga gusto pa siyang malaman. Sa'yo, sa family mo, sa connections mo, nandun sa point na yun, yun ang nakikita ko sa dito na situation na nararamdaman. Siyempre, masaya naman siya when it comes in this connection sa nakikita ko dito. Kasi lumalabas kasi yung Three of Swords. Masaya naman siya sa connection na to, pero tingnan natin yung intention tsaka yung behavior niya sa'yo. Yun, nandun yung sitwasyon na ganun. May mga bagay pa siya na gusto niyang malaman, may mga bagay pa siya na gustong aralin, maintindihan. Yan, yun ang nakikita ko dito, no? Tingnan natin intention niya. Intention. Ano intention mo? Tao na ako na kay Pisces. Anong intention mo kay Pisces? Intention mo kay Pisces. The High Priestess. Anong ibig sabihin? And the Six of Pentacles. Seven of Wands. And the Chariot. Okay. And the Nine of Wands. Okay. Intention niya sa'yo is nahanda naman yung sitwasyon na giving, no? Handa yung pagiging ibibigay ko sa'yo yung dapat na, ano ba yun, yung worth na dapat ibigay sa'yo. Nandun sa point na yun, intention niya sa'yo dito sa sitwasyon. Actually, dito medyo, medyo nagkakaroon siya ng pag-iisip na, kasi parang may boundary in this connection. Hindi ko alam why, pero there's a boundaries. Intention niya, hindi, kaya ka naman niyang ipaglaban, no? Sa situation, kasi dito sa sitwasyon, may mga bagay pa kasi siya na gusto niyang malaman at matutunan or alamin when it comes in sa iyo or sa connection na to, no? Pagdating dito sa intention, yung pinag-iisipan naman niya sa nagkakaroon siya na pagninilay-nilay in this relationship or this connection sa nakikita ko dito. Yun nga lang, may mga boundaries Hindi ko alam why
they putting boundaries or nandun yung point na may mga bagay lang talaga na hindi pa niya kayang aksyonan this time, pwedeng gano'n. Sa nakikita ko dito, yun. But nakakaramdam naman siya ng excitement, no, when it comes sa mga situation na nadi-discover niya when it comes in this connection. Nandun siya sa point na yon sa nakikita ko dito. Kaya, wag ka rin malungkot. No, hindi. Kung sa love kasi hindi ko pa siya nakikita. Siguro kung matagal na kayo, maybe there's a love. Ganun. Sa iba dito, baka bago lang kayo nito. Yun ang nakikita ko dito, ah. May konti pang siguro may mga pinagdaanan talaga kayo dito kasi dito pa lang kitang-kita na, ano. Siguro ganun. Or maybe, isa sa inyo may boundary talaga. Ganyan. Kasi nandito pa yung pag-iisip at pag-aalam ng mga bagay-bagay, pwedeng gano'n. Tingnan natin yung behavior. Good intention naman na nakikita ko dito eh. Kasi andun naman yung determination actually nung tao sa'yo, no, Pisces, na nakita ko dito. Andun naman yung action niya, andun naman yung mga situation na they want to success this connection. Ganyan. Hindi naman siya may paghihintay, konti. Kasi kung titignan ko dito, pag i-connect ko siya dito, nagkakaroon siya ng paghihintay. Yun, hindi siya gano'n na kahit kung titignan mo to ha, eto pastor nga siya, pero hindi kasi nandito siya sa point. Hindi siya gano'n na nagmamadali, no? Ganyan. I don't know why, pero may something. May something sa connection na to. Yan. Tingnan natin ang behavior niya sa'yo. Tao na na-connect kay Pisces. Anong behavior mo kay Pisces? Anong behavior mo kay Pisces? The Two of Swords. And the Empress. The King of Pentacles. And the Justice, and the Star. Okay, behavior niya sa'yo, sa nakikita ko dito, is may mga sitwasyon na may mga bagay o sitwasyon na gusto niyang sabihin sa'yo. No, dito sa sitwasyon na to. Siyempre, yun nga lang, hindi lahat eh. Hindi ko nakikita yung lahat na gusto niyang sabihin sa'yo, no? Pero behavior niya sa'yo, they want to be stable, this connection. Kung may mga need pa na kailangang maayos, ma-heal, or mabago, nandun siya sa point na yon sa nakikita ko dito. Behavior niya siya, they want to give you a support behind your back. Ganyan. Gusto ka niya supportahan, gusto niya, basta nandiyan lang siya sa likod mo, nandiyan lang siya sa tabi mo, na susuportahan ka niya sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong gawin in life. Yun ang nakikita ko dito, no? Yun ang behavior niya sa'yo. Oo, may mga sitwasyon pa talaga na kailangang mas ma-heal o maisaayos. Ano? Ako nakikita dito. They want to talk sa'yo na katotohanan pero hindi niya masabi. I don't know why sa nakikita ko dito. Pero tamo wala siyang kapso. Di ba wala, dito pala, ito, family to. Hindi pa siya ganun na hindi pa siya ganun. Maaaring bago kayo nito. Naghahanap pa siya na parang they try to make it balance pa rin this relationship. Sa nakita ko dito, na andun pa rin yung they want a clarity more when it comes in this connection. Pero ang sabi niya dito, behave niya, basta nahandyan lang siya sa tabi mo. Nahandyan lang siya pag kailangan mo siya, kung gusto mo siya kausapin, nahandyan lang siya. Kung kailangan mo ng a person who can lead, nahandyan lang siya. No? Yun ang nakikita ko dito sa kanya. Tingnan nga natin ang nararamdaman mo, Pisces, sa tao na to. Nararamdaman ng tao na to sa'yo. Pero bakit may justice tayo, no? Hindi siya nagmamadali itong tao na to. Or vice versa ha, hindi ko nakikita yung pagmamadali.
nararamdaman mo pa isa sa tao na to? Nararamdaman mo sa tao na to? Isa 7 of Wands. Okay. Pareho kayo may 7 of Wands ah. Dito rin may 7 of Wands din siya. Pareho kayo. Nararamdaman mo sa kanya is the strength and the King of Swords. Okay. Nararamdaman mo sa kanya. Ganun din. Kasi pareho kayo ng energy na to. Yeah. Nararamdaman mo sa kanya yon. Itong tao na to, ano siya, sabi mo, talagang they speak out, no? Ano siya, talagang pag sinabi niya. Tsaka alam mo naman na, yun nga, hindi, nakikita mo na they give effort naman. Sinasabi naman niya yung katotohanan. Sinasabi niya yung nararamdaman niya. They give effort and hard work when it comes in this connection o kaya sa mga bagay na nagkakaroon kayo ng connection, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Yun, ang nararamdaman mo sa kanya yun. A person na masasandalan mo, a person na masasabihan mo na mga gusto mong sabihin, masasabi mo yung gusto mo, pangit man yan or good, kaya mong sabihin sa kanya, no? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Nandun ka sa point na yun. A person na pwede makatulong sa iyo to fix something in life, ganyan. Kung malungkot ka, andyan siya para magbigay ng payo o kaya magbigay ng yun nga, a person who can lean on, yun. Nakapagbigay sa'yo ng lakas, ng tapang, ganyan. Yun, naramdaman mo sa kanya, meron siyang there's a purity spirit or mabait itong tao na to. Yun ang nararamdaman mo rin sa kanya. And nandun din yung siguro a patient sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang blockage. Pwedeng blockage dito sa relasyon na to or a blockage na naganap sa the past relationship. Sa mga single dyan, double, triple, yan. Tingnan natin ang blockage when it comes to relationship. Blockage, fixing them. Okay, you can fix someone. They have to want to change, accept them, or let them go. Okay, ibig sabihin sa connection na ito, or sa mga past connection, talaga doon yung something need to fix. Paano? Pwedeng, sabi ko kanina, di ba, something need to heal, kaya naari nagkakaroon din ng boundaries, may mga bagay na kailangan pang maisaayos sa iba sa inyo. Settling, don't stay with someone who isn't right for you just because it's safe. Yun, siguro na yung point, kung titingnan ko simula dito, kung bago kayo nito, or nagkakilala, o hindi pa gano'n na talagang totally matagal nitong tao na to, na doon yung point na sinasabi rin kasi dito na huwag mo ipasok yung sarili mo. Kumbaga, pagiging hindi impulsive kasi ito, no? Pag-isipan mo talaga maigi. If this person is the person na gusto mo when it comes to your love, no? Sa nakikita ko dito. Pero kung dahil sa gusto mo lang na mag-heal ka at makalimutan mo yung nakaraan, kaya ka nag-connect o kukonek sa tao na to, hindi rin siya magiging good. Kasi pwede rin siya maging ganito, no? Hindi siya magiging the good ones pagdating sa iyo, no? Siguro hando yung point na may mga shadow work na pwedeng gawin o may mga something need to fix pa sa bawat isa, pwedeng ganon, no? Kasi pwede siyang maging ganito, no? Ang nakikita ko dito. Kaya, yun nga, don't stay with someone who isn't right for you. Just because it's safe. Wag lang yung gusto mo lang mapanata, gusto mo lang kasi malungkot ka, ganyan. Hindi natatakpan ang isang kalungkutan para kumuha ka ng isa para matakpan yun, na maging masaya ka. Hindi iyon ang solusyon, no? Kaya mag-ingat pa rin kayo. Kasi pwede siya maging same page or maging pareho. Kaya ang nakikita ko dito sa connection na to, hindi Hoping walang blockage, no? Tingnan natin potential outcome mo this week, Pisces. Potential outcome this week, Pisces. May blockage. Page of Wands. Potential outcome is the Page of Wands. And the Fool. Ba't ito single, no? And the Ten of Pentacles, and the Ace of Wands. Wow.
Another message, magpapagawa ka ng bahay? Papagawa ka ng bahay, magpaparenovate, apartment, building, or kung ano man yan. Yun na nakita ko. Or bibili ka ng condominium, pwedeng ganun. Okay, potential outcome mo this week. Ang nakikita ko dito is, yes, merong mga bagong sitwasyon na magaganap sa'yo this time. Handin yung mga bagong movement, bagong excitement, bagong creativity, new passion, doing something new, ganyan. Magbibigay ka ng, as in, puro bago ito, no, yan. Yun ang nakikita ko sa dito. May mga outgoing situation, na doon din yung, merong mga, ano tawag dito? Travel sa iba, pwede rin travel, may mga bagong simula, may magtatapos, at nandito yung pagbabalik ng iyong lakas ng loob this time sa nakikita ko sa dito. Yan, may mga action and movement ako na nakikita sa dito, no. Excitement situation is coming. Yun. Iba siguro sa inyo mga bagong trabaho, mga bagong simula or bagong sisimulang muli. Pwede rin na magwo-walk-walk kayo, bagong project, ganyan. The new beginning, this is a breakthrough para sa iyo, no? A fresh start, a creativity, and the beginning happen into your life sa iba sa inyo. Maganda yung outcome mo. This is a positive card kasi ito eh. Sa nakikita ko dito. Dito mo, puro liwanag siya, di ba? Parang nandun ka sa point na papunta ka na sa liwanag ng buhay. Di ba? The positivity happen. Tingnan natin ang advice sa'yo ni Universe. Pagtahak ng bagong simula. Advice po kay Pisces. May mga bagong sisimulan ka. The Star. Advice is the Star, Ace of Pentacles, the Three of Cups, and the Nine of Cups. Okay, advice sa'yo. When it comes sa advice is, you need to trust to your intuition. No, taking to the higher path. May mga bagay na kailangan mong balansehin. Enjoy life. Enjoy mo lang muna yung life mo daw. No, ang sinasabi dito. Magpakasaya ka lang muna. No, mag-focus ka lang muna sa trabaho mo, sa stability mo, sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Yan ang sinasabi dito. No? And then also, kung may mga sitwasyon na need to heal, gawin mo. Basta wag kang mawawala sa intuition mo. No? Create mo lang yung mga dapat i-create, i-change mo yung mga dapat i-change, and kasi may ibibigay pa siya sa'yo na marami pang opportunities in the future na gusto niya ibigay sa'yo. Basta i-enjoy mo lang daw yung life mo together with when it comes sa mga tao na nasa paligid mo, na nakapagbibigay sa'yo ng saya. Yan ang sinasabi dito. Value the person who value you. Yan. Celebrate. Yung i-celebrate, malaki man o maliit, yung mga nakakamit mo, i-celebrate mo yon and be thankful. Follow your heart in a good way. Ang sinasabi dito, gawin mo at focus ka sa iyong mga pangarap sa buhay. Yan ang sinasabi dito kasi marami pang parating. Kasi we have the sun, marami pang parating sa iyo na opportunity ha. Marami siyang i-offer sa iyo na bago. May mga successful outcome pa. Kaya pala mga nababasa ko sa iyo, hindi ka pinagmamadali ni Universe. Nga, ang daming mangyayari sa'yo na ikaka-excite mo. Malaki yung magbabago sa'yo. Tingnan natin ang mga nag-ghost or nagkaroon separation. Anak, baba mo na. Teka lang. May ano sa braso ko. Ay, ano ba yun? Kuha tayo ng 3 card. Pisces. Ikaw o to or siya. Ganun. Okay, unsent message. What was never said, holding back, drop, erase. Okay, nahandun yung sitwasyon na maaari ko nagkahiwalay kayo nito, ikaw, ito, or siya. May mga sitwasyon na iti-text kay niya, tapos i-erase niya, iti-text niya, or erase niya. Yan.
nagkakaroon ng back and forth. You can choose then third-party betrayal and replacement. Nagkaroon ng mga betrayal o nagkaroon talaga ng third party, di ba? Nagtaksil ang isa sa inyo. Okay. Wasn't love, it was a control, possession, power play, and ego. Ay, ganun. So, dani. So nga na no? Yan. Nagkaroon ng pagkocontrol and dreaming of you. Nostalgia, fantasy, wishful thinking. Siyempre, yung iba sa inyo is napapanaginipan pa rin ang bawat isa, no? O napapanaginipan pa rin ikaw na tao na to or ikaw ito sa kanya. Andun pa rin ando pa rin wishful thinking. Siguro is not, hindi pa totally nag-heal ang isa sa inyo, nandun sa point na yon. Kaya nagkakaroon pa ng revisiting from the past o nagkakaroon pa ng reminiscing from the past situation, no? Hanta mo, andito pa rin yung I still love you. Oh my God. Sino to? Okay, tingnan natin. Mahal ka pa. Tingnan natin ang mga gustong sabihin na hindi nasabi. Ikaw ito or siya man ito. In this relationship, sa mga nagkahiwalay. Okay, meron tayong, if love had a weight, would you still carry it? Would you? Pisces? Would you? Ano ba yun? Ba't ganun? Intuition, trust your gut, it's really wrong. May mga sitwasyon na handun talaga, no, na unstoppable, kumbaga ang hirap naman neto, ano ba't ganyan? Basta yon. Okay, your smile once lift up my entire world. Patay, nalusaw na. Andito pa rin, there are things I never got the chance to tell you. Marami siyang gustong sabihin or ikaw ito na hindi niya pa talaga totally masabi-sabi, no? Maaring nandun talaga yung I still love you or nandun talaga na may mga unsent messages na ine-erase nang niya lang ulit, tapos babalik, i-erase, nandun sa point na yun. Kaya ito, would you still carry? Sabi niya ganun. Yan, the things I never got a chance to tell you. Marami siyang gusto pang sabihin, or maybe this is you. Your smile once lit up my entire life. Mane. Okay, arigatou namaste. God bless.